Mga tropa, so far so good itong mga buried na crayfish natin. Ayan no, itong isa medyo nagda-dark brown na yung mga eggs niya dyan sa kanyang tummy. Yung isa naman, kapansin-pansin na yung pagbabago ng kulay. Medyo parang strawberry na mga lods. Ayan no, namumula-mula na. Pero meron tayong pagkakamali dito sa ating fish pond. Nadama yung mga isda natin. May dalawang isda tayo na bumigay dahil sa malamang nag-overfeeding tayo. Kaya dyan lang kayo, panoorin ninyo ang episode na ito. Welcome back mga Lodi at mga tropa dito sa ating channel. Ang tatalakayin pa rin natin ngayon dito sa episode natin yung mga buried na crayfish natin. Ito yung binabanggit ko dun sa intro natin na naawit yung isda natin. Dalawa sila mga lods. Kawawa naman talaga. Hindi na kinaya nung mga isda natin yung pH level nung tubig natin dahil baka tumaas yung ammonia dahil nag-overfeeding tayo. Binilinan ko kasi yung isa na pakainin ng feeds. Yun nga, yung Integra. Nabilinan ko rin yung isa kaya sa loob ng 2 araw, 2 beses napapakain to ng feeds. Kaya maaaring yung mga natutunaw na Integra, yun ang nagdulot ng pagtaas ng ammonia content dito sa fish pond natin. Ikalawa na tinitingnan natin dito kaya hindi gaanong na-filter yung mga ammonia na yun. Wala na yung mga halaman natin dito na kung maaalala ninyo, yung mga halaman natin na yun, meron silang mga buhangin. Kahit papano nakakatulong yun para hindi medyo ma-filter yung ammonia, mabawas-bawasan. At ikalawa na dahilan na napapansin natin dito yung pinababa natin ng husto yung ating water level dahil nga ulan ng ulan sa kasama ang palad kasi mga lods. Isang linggo na halos hindi nag-uulan. Kaya hindi nadagdagan yung tubig natin dyan sa fish pond. Kahit na meron tayong transparent na lona. Pero sa mga gilid-gilid kasi, pumapasok din yung tubig ulan. Talaga naman, ang hinala ko talaga dyan, yung pagtaas ng ammonia. Dahil nga dun sa mga commercial feeds na binigay natin. Hindi naman talaga ako nagbibigay gaano nun. Na natuwa lang tayo nung nakaraan dahil buried na yung mga crayfish natin. Ngayon, iiwan ko na naman itong mga crayfish natin at titingnan natin kung mabubuhay sila. Lahat na ginawa ko para mabago yung pH level nung tubig dun sa pond natin. Sana makasurvive yung mga buried na crayfish natin. Pero tatandaan ko na talaga, lalo na't narito na nga sa video natin yung inaakala nating possible reason kung bakit naawit yung mga isda natin, yung isang gapi natin at yung isang goldfish natin. Parang naalala ko tuloy noon nung nagkakalapati ako, inaalala ko sa pamamagitan ng mga videos na nagawa ko kung ano yung mga sistema ko. Yan naman pinapakita ko sa inyo, pinapasilip ko sa inyo. Yan yung loft ni Chef Berhel. Nasa likod lang ng loft ko. Kung napansin din niyo yung loft ko, malungkot na talaga. Wala nang kalapate. Pati itong hardin namin dito. Wala na ding kapal. 2,000 years later. Papasok tayo ng hanap buhay. Nag-LRT tayo. Pagbaba natin ng Legarda Station. Ito ang bumungad sa atin. Meron pa palang ganito mga lods. Meron pang mga nagrarally. Pinakikinggan ko yung mga isinisigaw ng mga kababayan nating nagrarally, medyo may tama sila. May tama talaga sila dahil napakataas ng presyo ng bilihin at mga, lalo na yung bigas. Naalala ko noon na pangako ng Pangulo na pabababain niya yung presyo ng bigas. Ngayon napakataas ng presyo ng bigas. Pero positive pa rin tayo, kayang-kaya ni BBM yan. Sana sa hinaharap, mapababa niya yung presyo ng bigas. At ito namang mga crayfish, mga lods. Kung maghahabi lang din kayo, inirerekomenda ko na ito dahil madali silang alagaan. At kapag kana ng itlog, napakarami pa. Ayan, siguro more or less, nasa 400 to 500 yung eggs niyan. Pag
Nabuhay nyo lahat yan, eh di want to sawa kayo sa kakakain ng crayfish. Hindi lang sila maganda tingnan, katulad nito, ang laki na. Tapos yung mga panipit niya, may ibang kulay na, sign of maturity na talaga. Ito yung mga barako kasi ito naman yung isa na buried natin. Ayan, no? Hindi naman tayo expert sa pag-aalaga nito. Sabi ko nga, trial and error pa lang ito sa mga nakaraan kong video. Kaya, etong ginagawa natin, nire-record natin, at pinanunood pa natin. Binabacktrack natin kung ano yung naging sistema natin. Para kung sakaling may mali, babaguhin natin. At habang nanonood tayo nun, nagkakape din tayo ng masarap. Salamat nga pala dito sa kaibigan natin na binigyan tayo nitong coffee maker na ito na napakasarap ng kape kahit na mahal yung bala nito. Kung libre naman, napakaraming bala ng capsule ng kape na binigay sa amin, okay na okay pa rin. Yung goods na goods pa rin. Ayan o, parang ang nasa Starbucks na hindi mo na kailangan bumayad ng 100 mahigit para sa kape. Dun nga sa napanood kong isang video, tall tsaka grande, pareho lang ang laman. Pabayad ka ng mas mahal dun sa mas malaki ang laman. Kaya lugi kayo. Lugi kayo ron. Mas mainam. Bumili na lang din kayo ng ganito. O kaya coffee maker na mumurahin lang. Ito nga pala sa susunod mga lods. Dun sa mga, marami kasing mga nagme-message dun sa mga nakaraan nating video. Nagpo-post sila ng message nila na nagpapaturo ng mga sistema. Tatanungin natin yung mga tropa natin na ngayon ay active pa rin sa pagkakalapate, yung mga naging sikreto nila. Kung bakit nakauwi yung mga ibon nila na halos 500 kilometers na ang layo. Hindi lang basta malayo, kundi tawid dagat pa. Hindi basta-basta mga lods yung tawid dagat, lalo na kung, halimbawa, taga Luzon kayo, tatawirin nung ibon ninyo yung dagat mula sa Kabisayan, sa Tacloban, papunta ng Bicol. Maraming hindi nakakasurvive nung kasama na yung lahi nung ibon natin nung nakaraang SDR. Pero bakit sila nakapagpauwi? Ibabahagi ko sa inyo. Promise sa susunod yung naging sikreto nito si Master Julius Rabino. Ayan, si Master Chef Berhel. Saka si Master Gilbert Ando. Isa yun sa mga tropa natin na nakapagpauwi na ng Calbayog. Calbayog 2, North Caloocan. Almost 500 kilometers na yun mga lods. Pero day race lang yun. Hindi yun yung 2-day race. Sa susunod, palari na sila. Meron ng makapagpauwi ng MacArthur. Yun yung 2 days race dito. Dito ko natatapusin ang vlog na ito at maraming salamat sa patuloy ninyong panunod ng ating mga video at shout out sa mga tropang gulong. Malapit-lapit na uli tayo mag-alaga ng ibon. Salamat sa panunod ninyo. Bye!